Ang love, parang hilahan ng rubber band. Pag bumitaw ang isa, for sure, masasaktan yung nakakapit pa. Na-imagine ko. Ito na ang ating hugot story number 2 galing kay Eloisa. Nagtatrabaho ko bilang isang event coordinator dito sa Manila. Ang asawa kong si Harry ay bokalista ng isang banda sa Baguio. Weekend lang kaming magkakasama. Every other week ay siya naman ang bumababa sa Maynila. At every other week, ako naman ang umaakyat ng Baguio. Marami nagsasabi na hindi mag-work ang long-distance relationship. Pero dahil mag-boyfriend pa lang kami, ganito ang setup namin. Hanggang napansin kong dumadalang na ang pagluwas niya sa Maynila. Madalas na siyang nagdadahilan na busy sa trabaho. Pwede bang dito na lang tayo sa Baguio tumira? Pero mahal, paano naman ako? Paano naman yung trabaho ko dito sa Manila? Isang araw, nabalitaan ko na may babae siya. At ang masakit pa nito, kaibigan at kasama ko sa trabaho ang kabit niya. Si Melissa. Nang kinumpronta ko si Harry ay umamin siya. Kayo ba ni Melissa? Humingi siya ng tawad at nangakong magbabago siya. Sa isip ko, may kasalanan din naman ako. Dahil sa setup namin, hindi ko nagagampanan ang responsibilidad ko sa kanya bilang asawa. Kaya pinatawad ko siya. Kahit masakit, nilunok ko ang pride ko para maayos ang relasyon namin. Hanggang sa nalaman kong buntis si Melissa. Dito na gumuho ang mundo ko. Nagdedesisyon ako na hiwalayan si Harry upang magampanan niya ang responsibilidad niya kay Melissa. Pero may pahabol pa ang biro ng kapalaran. Habang pinapaanal ko ang kasal namin ay nalaman ko na buntis pala ako. Ngayon, hindi ko alam ang gagawin ko. Ayoko namang pagkatiwalaan ang asawa ko, pero ayoko din namang ipanganak ang anak ko na walang ama. Alam ko yan, napagdaanan ko yan na, totoo, napagdaanan ko yan, nalaman kong buntis ako dun sa first child ko. And hiwalay na kami, ang inisip ko naman ay ang kapakanan ng anak ko. Siguro, ang alagaan mo muna ngayon, yung sarili mo, yung love na yan, hahanapin ka niyan kahit nasa mas malayo ka pa sa Baguio, yung mamahalin kayo na magiging anak mo. Kasi naniniwala ako may isang taong nakalaan para sa isang tao. Correct. Ikaw, BFF. Ako, Eloisa, siguro, event coordinator ka, taga-ayos ng event yung mga Correct. ganyan, di ba? Siguro maigi, ayusin mo muna yung bagong event sa buhay mo, di ba? Very good. Well, ako, mahirap yan eh. Sa pagkakataong to, kung pipili ka na asawa na walang ginawa kundi magsinungaling at magbabae, o anak na kinakailangan ng isang ina, ay dun ka na sa anak mo. Correct. Very good, di ba? Mabuhay!